Salamat po sa umagang ito, sa iyong salita. Tulungan mo po kami, Panginoon, na magiging gabay po namin sa aming pamumuhay, na maging maayos po, na magkaroon ng kapayapaan, kagalakan at pag-asa na mula sa iyo lamang, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. So mga kaibigan, dito mga kaibigan, aking babasahin uli sa 28:1. Tagapagtanggol kong Yahweh, ako'y nananawagan. Sana iyong pakinggan itong aking karahingan. Kung matugunan ay hindi ko mo ibibigay, para na rin ako sa daigdig ng mapatay. Mga kaibigan, napakaganda pag tayo ay nananalangin. No? Kaya pagising pa lang sa umaga, ang unang nating gagawin ay ating tinatawag na duty to God. No? Kasi pag may duty to God po tayo, napakaganda. No? Yun ang unahin natin. No? Nakalagay doon na kung ating unahin ang ating Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Napakaganda mga kaibigan pag yan pong ating gagawin. Na siyang dapat natin gagawin sa araw-araw ng ating buhay. So, tandaan po natin, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, ibig sabihin, hanapin muna natin ang Panginoon at ang kanyang katarungan, at ang lahat ay idadagdag sa atin. No? Kaya yan po ang ating magandang gagawin sa umaga. So, pagising natin, siyempre, of course, no, pupunta tayo ng CR, then after that, ayusin yung ating mga bago natin ayusin, yung ating higaan. So, prayer muna, no? O kaya pagkatapos na ayusin, na maging maayos ang lahat. Kasi ang ating Panginoon ay tinatawag natin na God of Order, no? Ayusin muna lahat. Siyempre, galing tayo sa CR. Para kung mayroong prayer man tayo, no? Napakaganda. So, ngayon, ano ang sa ating prayer? So, pwede tayo na umawit muna ng awit ng pagpupuri, awit ng papasalamat, at awit ng pagsamba. No? So, pwede rin yan. Tapos magkaroon tayo ng Bible reading o kaya scriptural reading na kahit isang verse lang, no? Na parang ating pagmuni-munihan sa umaga. No? So, halimbawa tulad nito, tagapagtanggol kong Yahweh, ako'y nananawagan. Sana iyong pakinggan itong aking karaingan. Kung katugunan ay hindi mo ibibigay, para na rin akong nasa daigdig ng mapatay. No? So, ibig sabihin dapat buhay tayo, buhay yung ating tinatawag natin na ating kaluluwa. No? So, ibig sabihin na magkaroon tayo ng magandang relasyon sa ating Panginoon, na siya ang ating number one sa pagising natin sa umaga. No? At sa lahat-lahat ng oras. Dalaala natin dahil God is watching us from a distance. So, yan ang ating Panginoon, mga kaibigan. No? Sa araw-araw, siya, saan man tayong lupalop ng mundong ito, ang sabi ni Haring David, kung ako man ay sa kalawakan, nandoon ka rin, Panginoon. Kung ako man ay sa pinaka-farthest, sa east, sa west, sa south at saka sa north, nandoon ka pa rin. So, ibig sabihin na God is watching us from a distance. No? Pagtanggol natin ang ating Panginoon. So, mga kaibigan, pag number one si Lord sa atin, ang takot ay wala sa atin. Dahil nandiyan siya, no? Where the Spirit of the Lord is, there is liberty. So, ibig sabihin kung saan ang Espiritu ng Diyos, tayo ay magkalayaan tayo sa takot, ano pa mang kagulumihanan, ano pa mang mga worries, ano pa mang mga stress. No? So, ibig sabihin, masaya ang ating puso. At pag masaya ang ating puso, makaibigan, napakaganda dahil magkaroon tayo ng tinatawag na good health. No? So, ibig sabihin, maganda ang ating pangangatawan, maganda ang ating pakiramdam, at ang masabi natin ay ang tinatawag ni kind words, pleasant words, at saka gracious words. No? Di ba napagaganda, mga kaibigan? No? Kaya yan po ang ating iparinig sa mga mami at daddy, ating iparinig sa ating mga anak, yung kind words, gracious word, pleasant words. No? So, di ba napagaganda pag yan ang marinig? No? Pagising sa umaga, anak, good morning, God bless you, anak. No? So, yan. So, kung ano man yung iyong prayer para sa kanya, sabihin sa kanya, ikaw, anak, ay matatag. Ha? Ikaw ay mabuting anak. Ikaw ay masunurin at magalang sa amin ni mami, ni daddy mo, at kung kanino man po nauukol ito, at lalong-lalo na sa ating Panginoon, at bigyan kanya ng takot sa iyo.
ang takot sa Kanya. No? Di ba napakaganda? No? So mga kaibigan, sa 28, tagapagtanggol kong Yahweh, ako'y nananawagan. Yan. No? So,